Mahigit 300 taon na mula nang sakupin ng Espanyol at misyonaryong Katoliko ang Pilipinas. Nagmistulang mga batas ang kanilang mga salita na sinunod ng buong kapuluan. Ang sinumang sumaway ay malupit na pinapahirapan at pinapatay. Ito ang 1872 Cavite Mutiny. Layunin ng mga Pilipino na patalsikin ang gobyerno ng mga Kastila dahil sa puwersahang pag-alis nito ng kanilang karapatan at mga pribilehiyo bilang isang manggagawa. Sumusobra na sila. Pati ang ating mga buwis ay pilit nilang itanataas. Pati ang ating pribilehiyo ay pinupwersang ialis ng mga Kastila. Kung gayon, ay lalaban tayo para sa ating karapatan! Ika-20 ng Enero sa taong 1872 naganap ang pinakamahalagang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan naganap ang labanan sa pagitan ng Pilipinong manggagawa laban sa mga Kastila sa bayan ng Cavite. Para sa karapatan naming Pilipinong manggagawa! Para sa pagkakapantay-pantay! Luta! Nabigo ang mga Indio sa kanilang pag-aaklas. Dahil dito, nadawit ang 3 pari na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang pag-aaklas ay pinaghandaan ng mga Indio upang sila ay makabuo ng kanilang hari at iyon ang mga pari. Hindi natin hayang mamuno ang mga paring ito! Kaya't kailangan nating patayin ang mga paring ito! Inakusahan ng 3 pari na sina Gomez, Burgos at Zamora bilang isa sa mga nag-udyok at sumuporta sa pag-aaklas ng mga Pilipinong Indio laban sa mga Kastila. Ika-27 ng Enero sa taong 1872, inaprubahan ni General Rafael Izquierdo ang parusang kamatayan sa 41 Indio, kabilang narito ang 3 pari. Kumusta mga pari? Ako po si Soledad Concepcion. Ako po ay isang tagapagbalita mula sa La Papela Soledad. Ako po ay narito tungkol sa pagkakasangkot ng inyong pangalan sa pag-aaklas na naganap sa Cavite. Wala kaming kinalaman dyan! Mayroon po akong opisyal na ulat na nagsasabing kayo raw po ang nagpasimuno ng nangyaring pag-aaklas sa Cavite. Hindi yan totoo! Lahat ng sinasabi nila ay panggawa-gawa lamang! Hindi namin alam kung sino ang umatake sa mga Kastila. Tama! Nagsasabi kami ng totoo! Hindi namin iyan maggagawa! 17 ng Pebrero sa taong 1872, hinatulan ng 3 pari ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Dahil sa di makatarungang kamatayan, sumiklab ang damdamin ng mga Pilipino. Sumidhi ang diwang makabansa ng mga Pilipino. Naghangad sila ng mga reformang panlipunan. Pagkatapos ng pagbitay sa 3 pari, sinimulang buuin ng mga Pilipinong ilustrado sa Madrid ang isang kilusan na itinatag ng 1872. Tinawag nilang itong kilusang propaganda. Kailangan nating magkaisa at kumilos upang makabuo ng isang reforma para sa ating mga kapwa Pilipino. Ipaglalaban natin ang pagkakapantay-pantay at karapatan ng ating mamamayang Pilipino. Hindi natin hahayaan ang mga Kastila na aapi-apihin lamang tayong mga Pilipino. Nararapat lamang na ating ipaglaban ang ating mga karapatan bilang Pilipino. Kaya't ako'y sang-ayon sa iyong mga sinabi. Kung gayon,
tayo ay gagawa ng reforma at tatawagin natin itong kilusang propaganda. Ang layunin ng ating kilusan ay ang magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ang mga Pilipino at Espanyol sa kolonya. Gayunpaman, kinakailangang magkaroon ng sekularisasyon ng mga parokya sa ating bansang Pilipinas. Gayunpaman, layunin din ng ating kilusan na magkaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa Cortes Generales. Idagdag na rin natin ang pagkilala sa Pilipinas ng mga Espanyol bilang lalawigan ng Espanya. Gayunpaman, kinakailangan maging isa sa ating layunin ang pagkakaroon ng kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag at pagpupulong. Sinimulang talakayin ng mga ilustrado ang layunin ng kanilang kilusan, maging na rin ang iba pang hakbang na kanilang gagawin. May itinatag na isang pahayagan noong Disyembre 13, taong 1888 ng ilustradong si Graciano Lopez Haina na tinawag itong La Solidaridad, bilang isa sa kanilang hakbang upang mapadali ang paghahatid ng mga kahilingan ng mga reformistang maging na rin ang mga hinaing sa mga Espanyol. Kikilos tayo ng mapayapa at aking ilalathala ang ating mga kilos sa pamamagitan ng paghatid balita sa paraan ng pagsusulat at paglilimbag ng diaryo, at tatawagin ko itong La Solidaridad. Kung gayon, ako ay may ideya. Bakit hindi natin subukang palitan ang ating mga pangalan o gumamit tayo ng kakaibang pangalan na ilalagay sa pahayagan? Ano sa tingin ninyo? Napakagaling ng iyong ideya, aking kapatid. Kung gayon, atin nang unti-unting simulan ang ating mga hakbang upang matuligsa at matigil na ang pang-aapi ng mga Espanyol at ating maipaglaban ang karapatan nating mga Indio. Gayunpaman, ang kilusan ay matiwasay at payapang nakakilos sa kadahilan ng paggamit ng ibang pangalan sa pahayagan. Nanatili itong payapa, subalit dumating ang taong 1872. Hindi ito nagtagumpay hanggang sa mawalan sila ng pondo at hindi pinakinggan ng mga praile at Kastila. Maging na rin ang kanilang mga miyembro ay tumigil sa pagbibigay ng pondo.